Hapon na pala nung dumating yung barko ng Oceanic sa Manila at mag-angkurahe muna siya. Gabi na din pala kami pumasok para mangarga. Umakyat na din yung piloto namin at hinatid siya ni Takimaro. Dito pala sa North Harbor, Manila, kapag magdocking at undocking maneuver, malaki man o maliit na barko, compulsory talaga yung pilot at dalawang malaking tugboat. Pagkatapos naming makadikit, buti na lang hindi umuulan. Bumaba na pala yung magaling namin na piloto at tapos na siya magtrabaho at lilipat naman siya sa kabilang barko. Madaling araw na pala kami natapos mag-discharging. Ngayon maliwanag na, malapit na kami matapos mag-loading yung bodega. Mabilis pala yung loading namin, twin lip yung pagbira ng gantry. Bale, dalawang D20 na container sabay yung pagbira. Ito na yung pinakahuling container na i-loading namin at tapos naman kaming mangarga. Kami pala yung isa sa pinakamaliit na barko dito sa domestic. More or less nasa 8 hours lang yung discharging at loading namin. Binira na kami ng dalawang malaking tugboat palayo ng Pantalan. Dahil malapit na yung Pasko, para lang kaming taxi, mabilis yung biyahe. Shoutout pala kay Ocean Kingdom at si MCC Batanes na sa gilid natin. Pilot off. Tapos na pala tayo mangarga, tapos na din tayo magmanyobrada. Baba na yung piloto natin. Shoutout sa pinakabata na pilot namin at pinakamagaling dito sa Manila. Ingat kayo, God bless, bye bye. Nadaanan pala namin si Ocean Opportunity. Opportunity man siya. Oceanic, oh. Ito ba ito nasunog? Parang ito yata yung nasunog eh. Shoutout pala kay Dallas Express, nakaangkurahe ngayon siya sa Manila. Medyo malayo na siya dito sa Hapag-Lloyd. After ilang oras naming bumabiyahe, lumabas na yung haring araw at maliwanag na. Dumating na kami sa destinasyon namin at salamat sa Panginoon, maganda yung panahon. Approach pala tayo ng 45 degrees, 90 degrees at iikot naman tayo ng 180 degrees. Wala pala tayong dalawang malalaking tugboat at piloto na mag-assist sa docking at undocking maneuver natin dito. Kaya yung pinakasikreto po natin ay manalangin talaga sa Panginoong Diyos. Dahan-dahan ka lang at huwag kang magmamadali. Focus ka lang sa speed mo na below 2 knots. Focus ka din sa forward and up mo 180 degrees at 90 degrees naman abim sa iyong bridge. Huwag kang magpahuli at advance palagi yung isipan mo. Huwag kang magdalawang isip gumamit ng makina. Kailangan marunong ka gumamit ng angkla para hindi ka mahirapan magmanyobrada. Iparalel mo lang yung barko, kapag malapit na itapon mo na yung giya. First line, spring line, stern line at headline hanggang makadikit yung barko. Thank you for watching. Sharing is caring. Peace. Ingat. God bless.